Kabanata 14:11. Pagtutulungan. At saka, kailangan mo munang pigilan ang iyong marahas na ugali. Nagagalit ka dahil naiinis ka. Hindi ka nasisiyahan. At gaya ng sinabi ko sa simula, pumunta ako sa iyo ngayon partikular na upang tulungan ka. Hindi mo kailangang maging magalit sa akin. Sino ang nakakaalam? Si Darkshire ay hindi naging isa para sa mga salita, ngunit para siyang may nakalagay na machine gun sa kanyang bibig na patuloy na lumalabas, walang katapusang bumubulusok kay Zeke. Nahawakan na niya ang pinakamarupok na ugat sa puso ni Zeke, at determinado siyang lamunin ng buo ang lalaki ngayon. Bakit hindi mo ako bitawan? Dapat kumalma ka. Ipinatong ni Darkshire ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Zeke, pagkatapos ay dahan-daang inalis ang mga ito mula sa kanyang kwelyo. Ang susunod kong sasabihin ay tiyak na magbabago sa iyong buhay. Hindi mo lang matatanggap ang nararapat para sa iyo, maaari rin kitang pagsamahin muli ng babaeng mahal mo. At lahat ng ito ay hindi mahirap para sa iyo. Bakit hindi tayo maupo at magkwentuhan ng mahinahon, Zeke? Naroon pa rin ang pag-iingat sa mga mata ni Zeke hanggang sa tumalikod si Darkshire at isinara ang pinto. Nang mga sandaling iyon, bumaba ang isa pang katulong mula sa itaas na palapag ng vilya ni Zeke. Nang mapansin niya ang isang kakaibang lalaki na may itim na balabal na biglang sumulpat sa bulwagan, agad siyang napasigaw sa takot. "Shut up!" Malakas na saway ni Zeke na napalingon sa direksyong iyon. Si Darkshire naman ay mas direkta. Sa isang pagpitik ng kanyang daliri, isang itim na liwanag ang sumilay mula sa kanyang mga daliri at direktang inilunsad sa lalamunan ng katulong. Isang madugong butas ang lumitaw sa kanyang noo nang bumagsak siya sa lupa habang nakadilat ang kanyang mga mata. Ang pinakamahusay na paraan para patahimikin ang isang tao ay siguraduhing patay na siya, sabi ni Darkshire, nakibot balikat. Napabuntong hininga si Zeke. Bigla niyang napagtanto na nalampasan na niya ang punto ng walang pagbabalik, ngayon na ang mga bagay ay umabot na sa ganito. Ang lahat ng iyon, sa katunayan, ay pagnanasa sa trabaho. Nakaramdam si Zeke ng hindi maikakailang bakas ng takot sa loob niya nang humarap kay Darkshire. Ngayon, nahaharap si Zeke sa dalawang landas. Ang una niyang pinili ay umupo at makipag-usap ng mahinahon kay Darkshire. Ang kanyang pangalawang pagpipilian ay ang walang ingat na pagmamadali sa labas ng vilya at magkaroon ng isang tao na humarap kay Darkshire. Ngunit, napatunayan ni Darkshire na kaya niyang manginig si Zeke sa takot. Natitiyak ng huli na siya ay ilalabas bago pa man siya makagawa ng hakbang palabas kung siya ay tatakas upang humingi ng tulong. Sa huli, pinili ni Zeke ang unang landas. Huminga siya ng malalim, umupo siya sa sopa at nagsindi ng sigarilyo na nakapatong sa ibabaw ng coffee table, saka huminga ng malalim. "Magsalita ka. Anong gusto mo sa akin?" Lumapit si Darkshire sa kabilang dulo ng coffee table at sinabing, "Nandito ako para humingi ng kooperasyon." Pagtutulungan. Natarante si Zeke. Ipinagpatuloy ni Darkshire, "Ninakaw ni Juan Yates ang iyong pinakamamahal na babae at inalis ang lahat ng dapat na pag-aari mo. Si Walter Ma ay walang mga anak. Ito ay may katwiran na pagkatapos niyang magretiro sa trono, ang tagapagmana ng pamilya Ma ay dapat na ikaw." Umiling si Zeke, "Hindi. Ang tagapagmana ng pamilya Ma ay si Mona. Ano ang kaibahan kung pakakasalan mo si Mona?" Tumawa si Darkshire. "Pero, naiilang ka sa lalaking iyon, si Juan Yates, ang Southern King ng Regal Palace." "Zeke, dapat alam mo na lagi akong may malalim, matagal ng sama ng loob sa Regal Palace. Ang tinatawag na kaaway ng isang kaaway ay isang kaibigan, kaya naparito ako upang makita ka ngayon." "So, hinanap mo ako para tulungan kang makitungo kina Tyr, Juan, at sa iba pa?" Tanong ni Zeke. Tumango si Darkshire. "Tama iyan. Imposible." Paulit-ulit na umiling si Zeke, his expression grave. "Darkshire, ang alitan sa pagitan mo at ng Regal Palace ay hindi isa o dalawang araw. Mas alam mo kaysa sa akin kung gaano sila kalakas ngayon. Even your dark reign was no match for Regal Palace, you speak of moving a mountain with just two of us. Do you really think that's possible? Of course not. It may be impossible to fight against Regal Palace, but you forget that they are now here. So, as long as we work it out, maraming bagay ang magiging madali," sagot ni Darkshire. "Paano ito gumagana?" Tanong ni Zeke. Nag-isip sandali si Darkshire bago sinabing, "Kailangan muna nating patayin si Walter Ma at i-frame si Juan Yates.
Pagkatapos, sinasamantala mo ang pagkakataong ilantad sa kanya at ni Tyr Summers ang kanilang mga krimen na ginagawa silang target para sa buong bansa. By that point, it wouldn't matter kahit may skills sila. Hindi nila tayo matatakasan. Pagdating ng panahon, napatay na si Walter at nakipag-ayos kay Juan Yates, hindi ba mahuhulog sa iyong mga kamay ang maharlikang pamilya? Babalik din sa tabi mo ang babaeng mahal mo. Ang lakas ng loob mo, Darkshire, sabi ni Zeke. Ang mga salita ni Darkshire ay hindi lamang nabigo na pukawin ang interes ni Zeke, sa halip ay nagalit ito sa kanya. Si Walter ang nagpalaki sa akin. Malaki ang utang na loob ko sa kanya at gusto mong patayin ko siya. Hindi ko magagawa ang ganoong bagay. Malaking utang na loob. Hahaha. Si Darkshire ay muling nabasag sa tawa. O Zeke, asno ka talaga. Kung talagang sineseryoso ka ni Walter, hindi niya ikakasal ang anak niya sa isang tagalabas tulad ni Juan Yates. Hindi rin sana niya ibinalita sa harap ng lahat na ang mga negosyo ng ma-family ay ipapaubaya kay Juan para asikasuhin. Ginawa niya ito sa iyo at tinatrato mo pa rin siya ng ganoong uri ng paggalang. Napakawalang alam mo. Dapat mong tandaan na ang pamilyang Ma ang unang nagkasala sa iyo. Hindi. Hinding-hindi. Naiinis pa rin si Zeke. Mahirap para sa kanya na gumawa ng isang bagay na kasing taksil ng pagpatay kay Walter. Walang bagay na hindi maaaring gawin sa mundong ito. It comes down to if you are willing to do it, sabi ni Darkshire. Binigyan ni Darkshire ng oras si Zeke para makapag-isip. Nang mapansin niyang nagdadalawang isip pa ang huli sa paggawa ng desisyon, kinuha niya ang isang token at inihagis sa mesa. Kling! Hinampis nito ang mesa gamit ang matunog na kalabog. Agad na naapektuhan ng tunog ang marupok at sensitibong nerbiyos ni Zeke. Ang dahilan kung bakit ayaw mong gawin ito ay dahil sa tingin mo na ako lang ang nagtatrabaho sa iyo, at iyon ay nagpapahirap sa iyo. Mas ligtas ka ba kung idaragdag siya sa equation? Tanong ni Darkshire. Ito ay isang itim na token, na may nakaukit na pares ng bakal na kamao sa harap, at isang kapansin-pansing tie na nakaukit sa tie sa likod. Agad na hinablot ni Zeke ang token, halata sa mukha niya ang pagtataka at hindi makapaniwala. Ito ang eksklusibong token ng Leviathan, ang Leviathan Ordinance. Kabanata 14:12. Hihintayin kita sa labas. Kinuha ni Zeke ang itim na token, tumingin si Zeke kay Darkshire na may gulat na ekspresyon. Leviathan. Paano mo nakuha ang Leviathan Ordinance? Nagkibit balikat si Darkshire at nagpaliwanag, dapat mong malaman na ang token na ito ay sumisimbolo sa pagkakakilanlan ni Leviathan, at isa lang ang ganoong token dito. Isa kang matalinong tao. Dapat ay mahulaan mo kung bakit mayroon akong Leviathan Ordinance. Nalanghap ni Zeke ang malamig na hangin. Bagamat nahulaan na niya ang dahilan sa likod nito, hindi pa rin siya makapaniwala. Ang ibig mo bang sabihin ay kasabwat kayo ng Leviathan sect? So, nagtutulungan kayong patayin si Walter. Imposible iyon. Napakamot ng ulo si Zeke. Walang alinlangan na binaligtad ng balitang ito ang kanyang pananaw sa mundo. Si Leviathan at ang ninong ko noon pa man ay matalik na magkaibigan. Paano kaya siya nakipagsanib puwersa sa iyo para patayin ang aking ninong? Darkshire, siguradong banibiro mo ako. Isang matinis na tawa ang pinakawalan ni Darkshire habang nagpapaliwanag, mohaha. Ang maharlika mong pamilya ng Ma at ang Leviathan sect ay kilala bilang dalawang bayani, at pangalawa lamang sa hari ng Siamese, pero Zeke, hindi mo ba alam na ang dalawang malalakas na tao ay hindi maaaring magkasama sa iisang lugar? Ang lahat ay isang ilusyon lamang sa ibabaw. Kung hindi kumikilos ang Leviathan, maaga o huli, sasalakayin ni Walter ang Leviathan sect. Sige, Zeke. Ngayong ipinakita ko na sa iyo ang lahat ng aking mga card, mangyaring pumili ka. Makipagtulungan o mamatay. Habang mahigpit na pinipisil ni Zeke ang token sa kanyang kamay, pakiramdam niya ay wala sa mga ito ang totoo. Sa oras na ito, hinugot ni Darkshire ang Shire Blade na lagi niyang dala. Mariin ang titig niya kay Zeke. Hinanap niya si Zeke sa pagkakataong ito upang matiyak ang kanyang pakikipagtulungan, at handa siyang harapin ito sakaling tumanggi siya. Kung tatanggihan ni Zeke ang alok ni Darkshire na magtulungan, tiyak na isisiwalat niya sa publiko ang kanilang mga plano. Kung ganoon, magtatapos na ang laro para sa Darkshire at sa Leviathan sect. Sa matagal na pagmumuni-muni ni Zeke, nababawasan ang pasensya ni Darkshire. Inilagay na niya ang kanyang Shire Blade sa leeg ni Zeke. Sumakit ang leeg niya dahil sa lamig na nagmumula sa talam.
Sa huli, nang sa wakas ay tumangala siya kay Darkshire para siyang ibang tao. Alisin mo yung kutsilyo mo. Masyado akong hindi komportable na nasa leeg ko ito. Ganun ba? Bahagyang ngumiti si Darkshire. Medyo naintindihan na niya ang pinagbabatayan ng mga salita ni Zeke, so, oo ba ito? Bago ko ibigay sa iyo ang aking salita, gusto kong makilala si Leviathan. Ano? Natigilan si Darkshire. Wala akong problema sa pagkikita mo ng Leviathan, pero ngayong gabi ang grand wedding ni Juan at Mona. Hindi ba maghahinala ang iba kung wala ka? Sinabi mo na ngayong gabi ang kanilang grand wedding. Ang buong Maroyal ay palihim na umiikot sa kanila. So, who will care about me? Sagot ni Zeke sabay buntong hininga. With that, he stood up and added, hintayin mo ako sa labas. Mag-aasikaso at mag-aalaga muna ako sa lugar na ito bago ako pumunta sa iyo. Okay. Inihagis ni Darkshire ang isang business card sa kamay ni Zeke, this is my phone number. Hihintayin kita sa labas. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at naglakad papunta sa gate. Pagbukas ng gate, sumikat ang liwanag ng buwan mula sa labas at bumalot sa katawan ni Darkshire. Ilang sandali lang ay nawala na siya sa paningin ni Zeke. Ang lalaking ito ay maaaring dumating at umalis ng walang bakas. Hindi siya gaanong naiiba sa isang multo. Kinuha ni Zeke ang kanyang cellphone, nag-dial ng numero. Makalipas ang ilang minuto, may dumating na binata sa bilya kasama ang iilan niyang alipors. Ang pinuno ng grupo ay si Rodman, isang tapat na gun na nagtatrabaho kasama si Zeke sa loob ng maraming taon. Katulad nito, ang grupo ng mga kalalakihan na pinamumunuan ni Rodman ay pare-parehong nakatuon kay Zeke. Pagpasok sa bilya, napatulala si Rodman at ang kanyang grupo nang makita ang dalawang bangkay na nakahandusay sa lupa. Young Master, anong nangyayari? Stop talking. Dalhin mo na lang itong dalawang bangkay sa itaas at itapon mo para sa akin. Tandaan mo, walang ibang makakaalam. Roger yan. Si Rodman at ang iba ay hindi nagatubili o nagtanong ng anumang mga katanungan. Sa halip, dinala nila ang mga bangkay sa itaas sa unang pagkakataon. Makalipas ang mga 7 o 8 minuto, bumaba muli ang grupo. Young Master, naayos na lahat. Nang mapansin ni Zeke na may mga mantsa pa ng dugo ang manggas ni Rodman, sumimangot siya at nagutos, tanggalin mo yung jacket mo at sumama ka sa akin. Ngunit tandaan, huwag alertuhan ang sinuman dito. Oo, Young Master. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Zeke at ang grupo niya sa mansyon ng Maroyal family. Nang makalabas na sila, dinial ni Zeke ang numero ng telepono ni Darkshire. Sa labas ng pinto sa may sulok, kung nasaan ang puno ng saging, ang malayong boses ni Darkshire ay nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. Naglakad ang grupo patungo sa sulok kung saan matatagpuan ang puno ng saging. Sa oras na ito, isang itim na sports car ang nakaparada sa ilalim ng puno. Binuksan ni Darkshire ang bintana ng sasakyan. Nang makita niyang isinama talaga ni Zeke si Rodman at ang grupo nito, hindi niya naiwasang sumimangot. Isinama mo pa ang mga bodyguards mo. Natatakot ka ba na patayin kita? Tanong ni Darkshire. Natigilan si Zeke. Samantalang sa tabi niya ay nagkatinginan si Rodman at ang iba pa. Nang makita nilang si Darkshire ang nakaupo sa kotse, nagbago ang ekspresyon ng mukha nila. Sa oras na ito, binuksan ni Darkshire ang pinto ng kotse at lumabas ng sasakyan. Ang kanyang share blade ay nakatago sa kanyang manggas. Nang maramdaman nila ang mapang-akit na aura na nagmumula sa katawan ni Darkshire, agad na naging alerto si Rodman at ang iba pa at nakipag-away. Nang mapansin niya ang sitwasyon, nagmamadaling pumunta si Zeke para pigilan si Darkshire at pakalmayan siya. Dahan-dahan lang. Lahat ng lalaking ito ay tapat kong mga subordinate. Wala talagang magiging problema sa kanila. Kung ayaw mong sumama sila, pwede ko muna silang pauwiin. At saka, ikaw ang lumapit sa akin para humingi ng kooperasyon. Para sa mga susunod na mangyayari, kailangan ko ng mga taong nasa panig na maharlikang pamilya ng kung wala sila, walang silbi ang paglapit mo sa akin. Nakatitig kay Rodman at sa iba pa, sa wakas ay inalis ni Darkshire ang kanyang share blade. Pumasok ka. Okay. Tumango si Zeke. Pagkatapos, bumaling siya kay Rodman at sa iba pa at inutusan, bumalik ka muna at hintayin mo ang mensahe ko. Tandaan mo, hindi mo masasabi kahit kanino ang tungkol sa nakita mo ngayon. Ipapaliwanag ko ang lahat sa pagbalik ko. Oo, Young Master. Si Rodman at ang iba ay tumango ng masunurin.
Bagamat inalis na ni Darkshire ang Shire Blade sa oras na ito, nakaramdam pa rin sila ng matagal na takot mula sa aura na lumabas sa kanyang katawan. Pagkatapos ng lahat, ang taong nakatayo sa harap nila ay kilala sa buong mundo bilang isang mass murderer. Siya ay malupit, at isang halimaw na nakasuot ng balat ng tao. Maingat na umatras si Rodman at ang iba pa. Nakadama lamang sila ng kagaanan nang sila ay umatras 7 o 8 metro ang layo. Samantala, sumakay na si Zeke sa kotse ni Darkshire. Hindi nagtagal, ang sports car ay mabilis na humandar sa gabi. Ilang sandali pa, tuluyan na itong nawala sa dilim. Kabanata 14:13. Umupo at uminom. Pagtingin sa bintana ng sasakyan, pamilyar na pamilyar kay Zeke ang tanawing kumikislap. Kung tutuusin, ang kalyeng ito ay isa sa mga dekada niyang nilakaran. Kadalasan, wala siyang nararamdaman kapag dumaan siya sa kalye, ngunit sa sandaling ito, pakiramdam niya ay nabunot siya sa kanyang tahanan. Parang hindi na siya uuwi kapag umalis siya sa kalyeng ito ngayon. Huminga ng malalim si Zeke, saka pumikit. Nakaramdam siya ng pananakit sa magkabilang gilid ng kanyang noo, ilang beses niyang ipinahid ang kanyang mga daliri sa kanyang mga templo. Mula sa likod ng gulong, nagpakita si Darkshire ng pambihirang pag-aalala para sa iba sa pagsasabing, nakakaramdam ka ba ng stress sa iyong puso? Ngunit sa lalong madaling panahon, makikita mo na ang mga bagay ay talagang perpekto kung ano sila. Hindi siya sinagot ni Zeke bagkus ay pinagpatuloy niya ang paghimas ng kanyang mga temples gamit ang kanyang mga kamay. Samantala, tinapakan ni Darkshire ang accelerator. Ang sasakyan ay biglang humarurot pasulong na parang isang matalim na palaso sa di kalayuan. Makalipas ang halos 20 minuto, huminto si Darkshire sa isang hotel sa Phuket City. Hindi masyadong maluho ang hotel na ito. Ayon sa Universal Star Ranking, hindi ito kahit isang 3-star hotel. Hindi lang clip joint, sinabi pa na nakatanggap ito ng mga ilegal na bisita. Hanggat kayang magbayad, nang ahas pa ang hotel na magkulong ng mga outlaws at mga international wanted na kriminal. Bilang isang A-class wanted na kriminal, si Darkshire ay nakatira sa hotel na ito mula noong dumating siya mula sa Celestial Empire. Bumaba si Darkshire sa sasakyan kasama si Zeke at pumunta sa isang guest room sa likod ng hotel. Sa oras na ito, nakaupo si Leviathan sa isang tea table at nag-e-enjoy sa tea sa guest room. Sa tabi niya ay nakatayo si Trigon at isa pang lalaki. Pareho silang nagpakita sa piging ng kasal ni Juan kanina. Si Trigon ang pangunahing disipulo ni Leviathan, habang ang isa naman ay tinawag na Samiel. Kahit na siya ay alagad din ni Leviathan, si Samiel ay hindi kasing taas ng profile ni Trigon. Sa kabila ng paggawa ng lahat ng uri ng mga bagay para sa Leviathan sect sa lahat ng ito, bihira niyang ipakita ang kanyang mukha sa publiko. Kaya, hindi siya nasiyahan sa maraming katanyagan, ngunit marahil ay mas malakas pa kaysa sa Trigon sa mga tuntunin ng lakas ng labanan. Pagbukas ng pinto, pumasok sa kwarto sina Darkshire at Zeke. Nang makita niya si Leviathan at ang iba pa, bakas na naman sa mga mata ni Zeke ang pagkagulat. Bagamat sinabi sa kanya ng kanyang intuition na malabong magsinungaling si Darkshire sa kanya, ang kanyang puso ay kumikibot pa rin ng malumanay nang makitang nandito si Leviathan. Mukhang matagal nang hinintay ni Leviathan si Zeke. Nang makita niya itong lumitaw sa eksena, sa wakas ay sumilay sa kanyang mukha ang isang matagal nang nawawalang ngiti. Zeke, nandito ka na sa wakas. Oo, nandito ako. Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, gamaan ang pakiramdam ni Zeke. Halika dito. Maupo ka at uminom para pakalmayan ang iyong sarili, sabi ni Leviathan. Sa kanya hiniling si Trigon na buhusan si Zeke ng isang tasa ng tsaa. Lumapit si Zeke at umupo bago siya humigop ng tsaa. Napakapait ng lasa ng tsaa na ito. Oo naman. It's a bitter tea that was shipped over from the Celestial Empire. I am quite fond of the Celestial Empire culture, but I don't really like their people, said Leviathan. Hehe. Hindi sa walang alam si Zeke. Ang mga salita ni Leviathan ay naging malinaw na diretso siya sa punto. At dahil nandito na si Zeke, hindi na rin niya kailangan na ipagpatuloy pa ang paghampas sa paligid. Kaya, tinanong niya, Senior Leviathan, ikaw at ang ninong ay matalik na magkaibigan, at ang Leviathan sect at ang maharlikang pamilya ay palaging matalik na magkaibigan. Mayroon ka ba talagang lakas ng loob na gawin ang iyong plano? Zeke, dahil dito ka na nakaupo ngayon, ibig sabihin matatag ka rin sa desisyon mo. Kung ganoon, ano ang maaaring mangyari sa panig ko? Sagot ni Leviathan na may singkit na mga mata. Natahimik agad si Zeke.
Maya-maya lang, lumapit din si Darkshire sa kanila at umupo. Paliwanag niya, halos nakipag-usap ako sa kanya tungkol sa bagay na iyon, kaya diretso tayo sa punto at pag-usapan ang mga detalye ng plano. Okay. Tumango si Leviathan. Pagpapatuloy ni Darkshire, susunod, kayo ang may pananagutan sa paglikha ng ebidensya na si Tyr Summers at ang kanyang grupo ay kumukuha ng mga mamamatay tao. Samantala, gagampanan ko ang papel ng killer na iyon na pumatay kay Walter Ma, pagkatapos ay i-frame si Juan Yates para dito. Kapag tapos na ang lahat, oras na para tumstigo ka Zeke laban kay Juan. Sa huli, tayong tatlo ay makapagtutulungan at tuluyang mapuksa ang grupo ni Tyr. Tungkol sa mga partikular na detalye ng operasyon, nasa iyo pa rin ang pagsasaayos, Master Leviathan at Zeke. Ipinaliwanag ni Darkshire ang pangkalahatang balangkas ng kanyang plano ng maikli hanggat maaari. Kung tungkol sa mas pinong mga detalye, iniwan niya ito ng buo kay Zeke at Leviathan. Dapat sabihin na ang Darkshire ay nagbago ng husto sa nakalipas na 2 taon. Dati siya ay hindi hihigit sa isang walang isip na makina ng pagpatay. Ngunit ngayon, talagang natutunan na niya kung paano gamitin ang kanyang utak, at sa katunayan, nakakagulat na mahusay ito. Ito ay tiyak na isang nakakatakot na bagay. Bahagyang tumango si Leviathan, matagal ko nang pinaghandaan ang lahat ng ito. Aayusin ko ang mga detalye ng planong ito sa isang file at ipapadala ko ito sa iyong telepono mamaya. Pagkatapos nito, kukuha ako ng isang tao na magsasabi sa iyo kung kailan kayo dapat gumawa ng isang hakbang at kung paano ito isasagawa. Sa oras na makumplito ang lahat ng ito, makukuha ng bawat isa ang gusto natin. Sa puntong ito, biglang huminto sandali si Leviathan, isang pahiwatig ng kakaibang bagay na kumikislap sa kanyang mga mata. Biglang naramdaman ni Zeke na parang may mali, kaya sinabi niya ang kanyang pagdududa, Senior Leviathan, ano ba talaga ang gusto mo? Bahagyang nakakunot ang sulok ng bibig ni Leviathan habang ipinaliwanag niya, Zeke, may 2 malalaking kapangyarihan ang umiiral, ang Leviathan sect at ang Ma Royal family. Ang sitwasyong ito ay nagpatuloy ng napakatagal. Kapag nagtagumpay ang plano natin sa pagkakataong ito, gusto kong magpasakop ang Ma Royal family mo sa Leviathan sect ko. Ano? Pakiramdam ni Zeke ay parang dinudurog bigla ang kanyang puso. Agad siyang tumayo at nagtanong sa malamig na boses, Leviathan, how dare you come up with the thought to annex our Ma Royal family? Anong klaseng biro sa tingin mo ang pinaglalaroan mo? Si Trigon, na nakatayo sa likuran ni Leviathan, ay napangiti at sinabing, Zeke, sa tingin mo ba may pagpipilian ka ngayon? Isang pamilya lamang sa 2 ang nakatakdang mabuhay. Ang tanging mananatili sa huli ay maging ang Leviathan sect. Kayo naman. Ang takaw talaga, sabi ni Zeke. Paulit-ulit na umiling si Leviathan, iniunat ni Leviathan ang isang daliri niya at hinaplos ang tasa ng tsaa sa harapan niya, dahilan para mahati ito sa 2. Kahit na ang tasa ay nahahati, walang ni isang patak ng tsaa ang natapon, na para bang mayroong hindi nakikitang masiglang enerhiya na humaharang sa likido mula sa pagtapon. Kinuha ni Leviathan ang kalahati ng tasa at hindi nagmamadaling ibinuhos ang tsaa sa loob nito sa sariling bibig. Ang kanyang pagkilos na ito ay maaaring hindi mukhang binubuo ng anumang kapangyarihang makasira sa lupa. Gayunpaman, ang kapangyarihang nakapaloob dito ay halos maladyos. Ang lalaki ay sadyang nagpapakita ng kanyang kakayahan sa harap ni Zeke, at ang kanyang paggalaw ay talagang natigilan sa sinasadyang madla nito. Matapos maubos ni Leviathan ang kalahating tasa ng tsaa, tumingin siya kay Zeke na may ngiti sa kanyang mukha at nagtanong, Zeke, ano ang tingin mo sa aking martial arts cultivation? Kabanata 14:14. Isang pakikipagtulungan sa pagitan ng 3 partido. Huminga ng malalim si Zeke at sinabing, Senior Leviathan, ikaw ang pinaka-idolo ng combat master ng sinaunang estilo ng Muay Thai. Kahit na isinasaalang-alang ang buong bansa, marahil ang tanging makakapantay sa iyong mga kasanayan sa martial arts ay ang monghe mula sa Siam Royal Palace. Sa katunayan, ang iyong mga kasanayan ay maaari lamang ilarawan bilang kahanga-hanga. Sumagot si Leviathan, karaniwan mong maamo at maayos ang ugali sa labas, ngunit may puwersa ng kalupitan at paniniil na dumadaloy sa iyong mga ugat. Zeke, kung tama ang tansya ko, talagang combat master ka, di ba? But, Walter wanted you to run the Ma family's businesses and forbade you from practicing martial arts. So, most of the time, you would secretly practice martial arts by yourself, right? Let me test what you are capable of.
Pagkasabi pa lang niya ng mga katagang iyon ay biglang hinampes ni Leviathan ang palad niya sa tea table na nasa harapan niya. Tumapon ang tsaa mula sa tasa, pagkatapos ay hinalog ito sa hangin sa pamamagitan ng puwersa. Kaagad pagkatapos, casual na ikinaway ni Leviathan ang kanyang kamay, at ang likido ay bumaril na parang mga bala patungo kay Zeke. Parang na-freeze si Zeke saglit. Pagkatapos, mabilis siyang umatras at winalis ng kamay ang tsaa. Gayunpaman, ilang patak lang ang nagawa niyang walisin, habang ang iba ay tumama sa kanyang katawan. Maaaring tsaa lang iyon, ngunit napakalakas ng impact ng lumapag ito. Napaatras ang buong katawan ni Zeke, nanontog sa pader sa likuran niya. Kasabay nito, ilang patak ng tsaa ang pumutok patungo sa Darkshire, ngunit tumayo siya sa pwesto at nanatiling tahimik. Gayunpaman, ang aura na naglalabas mula sa kanyang katawan ay automatikong hamarang sa likido. Nag-thumbs up si Leviathan kay Darkshire. Galing. Sunod na tinitigan niya si Zeke at tinanong ang binata, Zeke, ano sa tingin mo ang teknik kong ito? Ilang sandali pa'y napahawak si Zeke ng kamay sa sariling dibdib. Pagkatapos noon, sunod-sunod siyang huminga ng malalim bago niya kinalma ang sarili. Senior Leviathan, you are a mythical figure of our generation. When you strike at someone like me, I am powerless for sure. My opinion of you remains the same. Your techniques are heavenly. Kinusot-kusot ni Leviathan ang kanyang mga mata at ngumiti habang tinanong, kung gayon, Zeke, kung tatanggapin ka ng Diyos na tulad ko bilang aking alagad, sa tingin mo ba ay isang kawalan para sa iyo? Ano? Ang puso ni Zeke ay nanginginig ng husto. Hindi niya inaasahan na diretso sa punto si Leviathan at bibigyan siya ng ganoong alok. Nanunuya mula sa gilid, sinabi ni Trigon, Zeke, mayroon ka bang ideya kung gaano karaming mga dakilang mandirigma mula sa buong bansa ang gustong maging alagad ng aking Panginoon, para lamang hindi niya sila isipin? Ngayong siya na ang nagkusa na tanggapin ka bilang kanyang disipulo, malamang naubos mo na ang lahat ng swerte sa iyong buhay para makuha ang pagkakataong ito. Natauhan si Zeke. Nagpatuloy si Leviathan sa pagpapaliwanag, ikaw at ako ay kukuha ng kailangan natin. Kapag nagawa natin ang ating engranding plano, masisiguro kung makakaupo ka sa trono bilang pinuno ng maharlikang pamilya ng Ma, kasabay nito, ang Mona na iyon. Noon pa man ay gustong-gusto mo siyang pakasalan. Pagdating ng oras na iyon, dahil disciple ka na, natural na magiging kaanib ang pamilya Ma sa aking Leviathan sect. Kung tuwirang sabihin, hindi ito mawawala sa iyo. Kung isasaalang-alang mo ang buong bansa, bukod sa hari ng Siamese, magiging pangalawa ka lang sa akin. Biglang lumingon si Zeke para titigan si Darkshire. Ano naman sa kanya? Isang mapangasar na buntong hininga ang ibinigay ng lalaking kausap. Zeke, I don't have any interest in gaining control over here. The reason I'm cooperating with you two is to kill Tyr and his spears. I don't need anything else. Pagkatapos nito, babalik ako sa Celestial Empire at hindi na babalik dito. Ang iyong mundo ay masyadong maliit para sa akin. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Darkshire ay totoo. Sa buong buhay niya, tinamasan niya ang kaluwalhatian at kayamanan, at hindi na niya hinahabol ang kapangyarihan ngayon. Ang taong ito ay isang martial arts fanatic. Ang tanging bagay na maaaring magpalaki ng kanyang interes sa ngayon ay ang pagpapabuti sa kanyang paglilinang ng martial arts. Bukod doon, ang isa pa niyang kinahuhumalingan ay ang tapusin si Tyr at ang grupo ng mga kaibigan niya. Sa lahat ng mga taon na ito, maraming beses nang nakipag-away si Darkshire kay Tyr. Gayunpaman, palagi siyang natatalo. Sa makatuwid, mula sa kanyang pananaw, ang Tyr ay isang bundok. Kung hindi niya mapagtagumpayan ang bundok na ito, kung gayon ang kanyang pag-unlad ay palaging walang pag-unlad. Kaya naman, pagdating sa plano ni Darkshire sa pagkakataong ito, ang tanging inaalala niya ay ang pagpapaalis kay Tyr. Ang lahat ng iba pa ay walang kaugnayan para sa kanya. Muling nabalot ng katahimikan si Zeke. Sa isang tabi, hinintay ni Leviathan ang huling desisyon ng nakababatang lalaki. Makalipas ang 10 segundo o higit pa, isang maningning na liwanag ang sa wakas ay kumislap sa mga mata ni Zeke. Bahagyang nakakunot ang mga sulok ng kanyang bibig na nagpapakita ng isang pahiwatig ng hindi malinaw na kasamaan. Kinuha ni Zeke ang tasa sa tabi niya, personal na nagsalin ng tsaa si Zeke at magalang na iniabot kay Leviathan. Bati ni Zeke kay Master. Please have some tea, Master. Wow! Fabulous! Tumawa ng malakas si Leviathan sabay kuha ng tea na inabot ni Zeke at ininom lahat. Mula ngayon, isa ka na sa mga miyembro ng aking Leviathan sect.
Ginagarantiya ko sa iyo na ang posisyon ng pinuno ng pamilya ng hari ng Ma ay magiging iyo. Maraming salamat, Master. Kung ano ang akin ay sa iyo rin. Kailangang ibigay ng isa kay Zeke na ang batang ito ay talagang napaka-tactful sa kanyang mga salita at kilos. Dahil nagpasya siyang magpasakop sa Leviathan, ibibigay niya ang buong paggalang sa nakatatandang lalaki mula sa sandaling ito. Sa oras na ito, umupo din si Darkshire. Hindi niya naramdaman ang kahit katiting na pagtataka sa naging desisyon ni Zeke. Mula nang magdesisyon si Zeke na sumama sa kanya ngayon, nakatadhana na siyang maging bahagi ng alyansa. Next, pag-usapan natin ng maayos ang future plan natin. Sige. Sa isang tabi ay ang tatlong lalaki, sina Darkshire, Leviathan, at Zeke, na nagsimulang talakayin kung paano haharapin si Walter at iframe sina Juan at Tyr. Samantala sa panig ng maharlikang pamilya ng Ma, tuluyang umalis si Tyr at ang iba pa matapos magdulot ng maraming kaguluhan sa labas ng mga silid ng kasal sa gabi ng kasal, ayon sa kaugalian ng Celestial Empire. Pagod na pagod sina Juan at Mona pagkatapos ng abalang araw, kaya naglaro lang ang mga kaibigan nila saglit bago bumalik ang lahat para magpahinga. Espesyal na inayos ng pamilyang Ma-royal ang isang lugar para makapagpahinga si Tyr at ang iba pa. Pagbalik nila sa kwarto nila, hating gabi na. Pagkatapos maligo ay sabay na nahiga sina Tyr at Winifred sa kama. Hindi man ngayon ang araw ng kanilang kasal, pagod din sila pagkatapos ng mahabang araw. Hinalikan ng asawa sa noo, tiningnan siya ni Tyr na may malumanay na ekspresyon at sinabing, "Matulog ka na, mahal. Dito na tayo sa mga susunod na araw. Saan mo gustong mamasyal? Ihahatid kita doon." "Maynak Shrine," sagot ni Winifred pagkatapos ng sandaling katahimikan. "Maynak Shrine." Baka sa mukha ni Tyr ang pagtataka. "Anong lugar yan? Hindi mo pa narinig ang Maynak Shrine?" "Sigh. Hindi mo ba napapanood ang pelikula tungkol kay Maynak? Siya ay isang napakasikat na diyosa ng pag-ibig," sabi ni Winifred na hindi makapaniwalang nakatingin sa asawa. Ngunit pagkatapos, biglang naalala ni Tyr na sinabi sa kanya noon ni Juan ang tungkol sa espiritu ni Maynak. Isang babaeng espiritu, tama ba? Kabanata 14:15. Maynak Shrine. Ang kwento ay naganap noong panahon ng digmaan. Sa isang maliit na nayon, mayroong isang bagong kasal na nagmamahalan sa isa't isa. Sa kasamaang palad, isang digmaan ang sumiklab sa lalong madaling panahon pagkatapos na ikasal ang dalawa. Umalis ang asawa upang lumaban bilang isang sundalo habang hinihintay siya ni Maynak na makauwi. Ngunit nang maglaon, dahil sa kagandahan ni Maynak, pinagnanasaan siya ng ilang tulisan sa baryo. Nauwi siya sa ginahasa at pinatay. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang kaluluwa ni Maynak ay hindi na umalis sa nayon. Gabi-gabi, napapansin ng mga taga-nayon na bukas ang mga ilaw sa kanyang bahay. Kasabay nito, ang ingay ng mga babae at mga bata ay nagmula sa kanyang tahanan. Nang maglaon nang ang kanyang asawa ay bumalik sa nayon, siya ay patuloy na naninirahan kasama si Maynak, hindi alam na siya ay namatay ng matagal na ang nakalipas at ngayon ay espiritu. Kahit na sinabi sa kanya ng mga taga-nayon na patay na ang kanyang asawa, tumanggi siyang maniwala dito hanggang sa isang araw ay dumaan ang isang matandang monghe at kinuha ang espiritu nito. Naantig sa kwento ng pag-ibig ni Maynak, hindi pinalayas ng monghe ang kanyang espiritu, ngunit iningatan ang kanyang kaluluwa at itinayo siya ng isang dambana. Simula noon, ang Maynak Shrine ay tumanggap ng walang katapusang mga mananamba. Ang mga magkasintahan na bumisita sa dambana upang humingi ng mabuting pagpapala para sa kanilang pagsasama ay karaniwang nauwi sa maligayang buhay magpakailanman. Hinawakan ni Tyr si Winifred at sinabing, "Matagal na tayong kasal, bakit mo gustong pumunta sa ganoong lugar?" "Wala akong pakialam, gusto ko lang pumunta." "Hindi ba? Siyempre kaya mo." Ngumiti si Tyr. Siyempre, hindi siya tatanggi. Matagal na niyang ipinangako na dadalhin si Winifred para makita ang lahat ng magagandang tanawin na hatid ng mundo. Dahil gusto ng kanyang asawa na pumunta, natural, hindi niya ito tatanggihan. Hindi lang Maynak Shrine, kahit na ito ay mga piramide sa desyerto, isang palasyo ng dragon sa ilalim ng dagat, o isang palasyo ng engkanto sa kalangitan, basta't kagustuhan ni Winifred na makita ito, gagawa si Tyr ng paraan para mangyari ito. Nang sumunod na araw, sina Tyr, Winifred, Clifford, at Iron Mask ay nagmaneho sa Maynak Shrine. Dahil kakasal pa lang nina Juan at Mona, maraming bagay ang dapat harapin ng mag-asawa at hindi sila sumama.
Si Zeke naman, nagkusa siyang mag-alok na samahan si Tyr at ang kanyang mga kaibigan, ngunit tinanggihan siya ng mga ito. Hindi masyadong maisip ni Tyr kung bakit, pero pakiramdam niya ay parang iba si Zeke sa dati niyang sarili ngayon. Humigit kumulang 2 oras sa pagmamaneho ang grupo bago sila tuluyang nakarating sa Maynak Shrine. Ito ay talagang itinuturing na isang sikat na atraksyong panturista. Ito ay hindi lamang masikip sa mga pista opisyal, kahit na sa mga karaniwang araw, mayroong walang katapusang daloy ng mga turista na bumibisita, pati na rin ang mga deboto na dumating upang magbigay galang. Bago pumasok sa shrine, obligado ang mga bisita na pumila at bumili ng mga tiket. Sa oras na ito, mayroon ng napakahabang pila sa harap ng gate. "Boss, pwede na kayong magpahinga dyan. Pupunta ako dyan para pumila at bibili tayo ng tiket," sabi ng Iron Mask. Itinulak ang maskara sa kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Ang disenyo ng kanyang maskara ay medyo kakilakilabot, at ang mga ordinaryong tao ay hindi umaalis ng bahay na may maskarang bakal sa kanilang mukha. Sa makatuwid, ang Iron Mask ay nakaakit ng maraming kakaibang tingin mula sa mga dumadaan. Gayunpaman, sanay na siya sa ganitong uri ng atensyon. Okay. Tumango si Tyr at dinala si Winifred para samahan si Clifford at ang iba pa na magpahinga sa ilalim ng malapit na puno ng saging. Sa kabilang banda, lumakad ang Iron Mask sa dulo ng pila at pumila para makuha ang mga tiket. Napakahaba ng pila na may hindi bababa sa 40 hanggang 50 tao sa unahan ng Iron Mask. Matapos maghintay ng halos 20 minuto, sa wakas ay turn na niya na bumili ng tiket sa ticket booth. Nang malapit nang maglabas ng pera ang Iron Mask para makabili, isang napaka-discordant na boses ang biglang umalangaw-ngaw, "Ugly. Let me get the tickets first." Nang lumingon ang Iron Mask, nakita niya ang isang matipunong lalaki na nakatayo sa tabi niya. Hubad ang lalaki, ang mga braso ay natatakpan ng mga tato ng mga dragon at tigre. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang nasa katanghaliang gulang na babae na nasa edad 40, na may hawak na bandila sa kanyang kamay. Para siyang tour guide. Itinulak sa gilid ang Iron Mask, inilabas ng malaking lalaki ang isang malaking stack ng pera mula sa kanyang wallet at inihagis ito sa bintana ng booth. 30 ticket for adults, hiningi niya. Nahuli sa pagitan ng isang bato at isang mahirap na lugar, ang nagbebenta ng tiket sa booth ay nagsabi, "Hello, sir, kami ay nagbebenta lamang ng isang limitadong bilang ng mga tiket araw-araw. Ngayon, mayroon kaming huling 30 tiket na natitira. Kaya, kung bibili ka ng mga ito lahat, ang ibang mga turista ay hindi makakabili ng mga ito at mangyari, Ginoo, dapat kang pumila at maghintay ng iyong turn." Ibinagsak ng malaking lalaki ang kanyang mga kamay sa harap ng window ng tiket at umungal, "Pumila. Sinasabi mo bang kailangan pang pumila ang tour group na pinamamahalaan ni Liberty Posse para makabili ng tiket para makapasok sa shrine na ito? Bilasan mo at ibigay mo sa akin ang tiket, or else hindi na kita babayaran kahit isang sentimo mamaya." Liberty Posse. Obviously, narinig na ng nagbebenta ng tiket ang pangalang iyon noon pa. Sa sobrang takot niya ay bahagyang lumiit ang kanyang mga mata. Kaya naman, hindi siya nang ahas na tumanggi at direktang iniabot ang 30 tiket sa malaking lalaki. Pagkatapos niyang matanggap ang pera, agad na isinara ng nagbebenta ng tiket ang window ng ticket booth, marahil dahil sa takot niya na baka magkagulo pa ang iba. Pagkuha ng mga tiket, tinapik ito ng malaking lalaki sa kanyang palad bilang kasiyahan, pagkatapos ay ibinigay sa medyo may edad na babae na nakangiti. "Mga panauhin ko, binili ko na ang mga tiket para sa atin. Susunod, pupunta tayo sa Maynak Shrine para sa pagsamba. Tandaan, hindi ka basta-basta dapat humawak ng mga bagay-bagay o magsalita ng mga walang galang na salita pagkatapos mong makapasok sa dambana. Dapat ay madasalin ang iyong puso." Pagkasabi nito, handa na ang gabay na pangunahan ang mga turista sa dambana. Sa oras na ito, 12 ng tao pa ang nakapila sa ticket booth. Nang makita ang sitwasyon, ipinakita ng maraming tao ang hindi nasisiyahang hitsura sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, nang makita nila ang marahas at pananakot na paraan ng malaking tao, karamihan sa mga tao ay hindi nang ahas na magsalita. Maya-maya lang, biglang humakbang ang isang batang babae na mukhang maputi at nakasuot ng salamin. "What gives you the right to cut the queue and steal our tickets? Matagal na kaming naghihintay dito. May batas ba na nagpapahintulot sa iyo na gawin ito?" Sigaw niya sabay turo sa grupo. Nang makita ng malaking lalaki na talagang naglakas loob ng someone na tawagin siya, agad siyang naglakad patungo sa dalaga. "Ha! Little girl, anong sinabi mo?
Sa harap ng pagbabante ng malaking lalaki, ang mga mata ng babae ay bahagyang lumiit, at siya ay umatras ng hindi namamalayan. Mula sa tabi niya, humakbang din ang isang batang lalaki na kasing edad niya. Medyo slim din, malamang college student siya. Ano ang sitwasyon? Gusto mo bang umabot hanggang sa pagbugbog ng mga tao? Alam mo ba na ang iyong ginagawa ay mali sa moral? Lahat tayo ay mga turista na nanggaling sa malayo. Bakit mo aabuso ang iba gamit ang iyong kapangyarihan? Sabi ng bata. Ang natitirang bahagi ng karamihan ay sa wakas ay hindi napigilan ang kawalang kasiyahan sa kanilang mga puso, at nagsimulang magpahayag ng kanilang mga reklamo. Oo, precisely. Tama ang bata. This is too much. Dapat pumila ang lalaking iyon at bumili ng sarili niyang tiket. Paano niya ito magagawa? Marahil ay medyo napahiya sa sitwasyon, hinailan ng malaking lalaki ang kwelyo ng bata at sinaway ito sa malamig na boses, ganito ginagawa ng ating Liberty Posse ang mga bagay-bagay. Ano? Hindi ka ba masaya sa paraan ng paghawak namin ng mga bagay-bagay? Feel good after I beat of you. Kabanata 14:16. Mga kababayan. Sa sandaling sinabi niya ang mga katagang iyon, inilapat ng matipunong lalaki ang kanyang kamao sa mukha ng bata. Hindi alam kung paano iiwas ang suntok, ang bata ay namutla sa takot. Nang makitang tatama na sa mukha ng lalaki ang suntok ng lalaki, sa sobrang takot ng babaeng katabi nito ay nagpakawala ito ng nakakatang na sigaw. Gayunpaman, sa sandaling ang kamao ng matipunong lalaki ay hamhampas sa bata, kumilos na ang Iron Mask. Arg! Isang nakakakilabot na sigaw ang pinakawalan ng lalaki, parang baboy nakakatayin na. Walang kamalay-malay na ang kanyang braso ay nasalo ng isang kawit na bakal na naging sanhi ng kanyang pagdugo ng husto. Ang bakal na kawit ay nagmula sa Iron Mask. Hindi lamang siya nakasuot ng maskarang bakal sa kanyang mukha, may dala rin siyang kawit na bakal bilang kanyang napiling sandata. Squelch! Ang Iron Mask ay hindi sinasadyang napunit ang isang malaking tipak ng laman sa braso ng lalaki, pagkatapos ay sinipa siya sa lupa. Sumunod, lumingon siya sa tulalang tour guide sa tabi niya at nagutos, "Give me the tickets." Ano? Ito. Natigilan ng guide. Ang kanyang pasensya na suot ay manipis, ang Iron Mask ay inilagay ang kanyang bakal na kawit sa balikat ng tour guide at ipinahid ito pabalik-balik, "Mga tiket. Ilabas ang mga tiket na iyon. Eto. Makukuha mo lahat." Dahil hindi pa siya nakakita ng ganoong eksena, nanginginig ang babae habang masunurin niyang iniabot ang stack ng mga tiket sa Iron Mask, na random na naglabas ng ilang tiket bago ibigay ang natitira sa batang mag-asawa at sa iba pang mga turistang nakapila. Anong madugong eksena? Sa oras na ito, sina Tyr, Clifford, at ang iba pa ay lumakad papunta sa Iron Mask. Nasaksihan na nila ang lahat ng nangyari kanina, ngunit wala ni isa sa mga ito ang nagdulot ng kahit katiting na pag-aalala. Hehe. Kailangan lang turuan ng magandang leksyon ang ilang tao, ani Iron Mask habang isa-isang ibinahagi ang mga tiket sa kamay niya kay Tyr at sa iba pa. Gamit ang mga tiket, pumasok ang grupo sa Maynak Shrine. Kung sa bagay, hindi naman ganoon ka-interesado si Tyr at ang iba sa shrine, pero gusto ni Winifred na bisitahin at tingnan, kaya dinala pa rin siya ni Tyr dito. Sa pagpasok, hindi nakatapak si Clifford at Iron Mask sa pangunahing templo. Si Winifred lang ang pumasok sa pangunahing templo kasama si Tyr. Isang medyo nakakatakot na estatwa ng isang babae ang nakalagay sa pangunahing templo. Tila ito ay isang estatwa ng espiritu ni Maynak. Ang kahon daw sa harap nito ay kung saan natatakan ang kaluluwa ni Maynak. Sina Winifred at Tyr ay parehong lumuhad sa harap ng rebulto ni Maynak. Si Tyr ay casual na naglalagay ng poster habang si Winifred naman ay tame time na nagdadasal. Hello, benefactors, kailangan mo bang gumuhit ng marami para masubukan ang swerte mo? Tumpak na tumpak ang mga lote ni Maynak Shrine, tanong ng isang monghe na nakaputi habang papalapit kay Winifred at Tyr. Okay. Tumango si Winifred. Dahil narito na sila, syempre, hindi nila maaaring hayaan ang kanilang sarili na magkaroon ng anumang pagsisisi. Dahil dito, inabot ng monghe ang isang kahon para sa pagguhit sa mag-asawa, pagkatapos ay nagtanong, sino sa inyong dalawa ang gustong gumuhit ng lote? Hindi naniniwala si Tyr sa ganitong bagay, kaya hinayaan niya si Winifred. Kinuha niya ang kahon, pinagpag niya ang isang stick bago magalang na ibinalik ito sa monghe. Sandali lang, mga benefactors. Hihilingin ko sa master na bigyang kahulugan ang babasahin para sa inyong dalawa, sabi ng monghe.
Habang naghihintay sa gilid sina Winifred at Tyr, pumasok din sa templo ang batang mag-asawa at nagbigay galang sa rebulto ni Maynard. Pagkatapos nilang magsimba, pinagpag din nila ang isang stick mula sa drawing box. Sa pagkakataong ito, lumapit ang dalaga kina Tyr at Winifred. Kumusta, kuya at ate, naglalakbay din ba kayong dalawa mula sa Celestial Empire? Tuwang-tuwa niyang tanong sa katutubong wika ng Celestial Empire. Yeah, tumango si Winifred. Taga Celestial Empire din ba kayong dalawa? Tama. We're from the Celestial Empire's Oslo City. We're here on a 7-day trip, meeting people from home brings tears to my eyes. My name is Brenna, and this is my boyfriend, Ryans. Ano ang pangalan mo, sister? Masaya rin si Winifred na makakilala siya ng mga tao mula sa bahay sa ibang bansa. Sa makatuwid, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa unang pagkakataon. Ang pangalan ko ay Winifred, at ito ang aking asawa, si Tyr. Ate Winifred at Kuya Tyr. Parehong sweet talker sina Ryans at Brenna at very friendly. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala, agad nilang sinimula na tawagan si Tyr at Winifred bilang magkapatid. Ngumiti din si Tyr at binati ang dalawa, "Hello, guys. Saan kayo susunod na bibisita? Bakit hindi tayo magsama?" Mungkahi ni Brenna. Ilang araw na kaming nandito, at nagpaplanong susunod na lumipad pa uwi. So, unfortunately, we can't join you guys, sagot ni Tyr. Oh, medyo dismayadong tumango si Brenna, saka ngumiti. Yung lalaking nakasuot ng bakal na maskara kanina ay kaibigan mo, tama? Oo, tumango si Winifred. We owe him for teaching that man with tattoo all over his arms a lesson. How about I treat you guys to dinner later as a sign of gratitude? Balita ko may malapit na sikat na restaurant dito, ani Brenna. Let us buy you dinner instead, nakangiting sagot ni Winifred. Noon lang, lumapit sa kanila ang master na namamahala sa pagpapakahulugan ng mga palabunutan. Pareho sa mga benefactors, sumama ka sa akin sandali, magalang niyang sabi. You guys can wait for us here for a while, sabi ni Winifred kina Ryans at Brenna, bago tumango at sumunod sa master at Tyr sa kabilang side. Nang tumabi sila, agad na nagtanong si Winifred, Master, ano po ang ibig sabihin ng lot na iginuhit natin? Gayunpaman, sa oras na ito, isang bakas ng kaseryosohan ang sumilay sa mukha ng master. Nang mapansing may kakaiba sa kanyang ekspresyon, nagtanong si Tyr, grabe ba? Tumango ang master at sumagot, maraming taon na akong nagpapakahulugan, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng ganitong uri ng lote. Anong klaseng kahulugan? Bumaba si Maynard sa mundo at pinaulanan niya ang lupa ng matinding kalungkutan na napakalaking swerte mo. Nakakatakot na swerte. Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ni Winifred. Master, anong aspeto ang tinutukoy mo? Malayo na ang narating nyo para sa isang masayang kaganapan, di ba? Sa kasamaang palad, ang masayang kaganapan ay mauuwi sa isang kalungkutan. Natatakot ako na kayo ay sasailalim sa isang bloodbath sa susunod. Kung hindi ninyo ito nalutas sa oras, ako ay natatakot na mahihirapang umalis sa Thailand, paliwanag ng master na nakakunot ang noo, na binibigyang kahulugan ang marami gamit ang matingkad na mga larawan. Napuno ng pangamba ang kanyang puso, nagmamadaling nagtanong si Winifred, Guro, sigurado ka ba? Sa kasong ito, paano natin ito lulutasin? May maitutulong ka ba? Seryosong tumango ang master. Sa totoo lang, I can use my mana to help you guys a bit, but it might cost me most of the power I've cultivated over my lifetime. Pinaikit ni Tyr ang mga mata niya. Humihingi ka ng pera, di ba? Bueno, hindi mo eksaktong masasabi na humihingi ako ng pera, ngunit isang kontribusyon upang magbayad ng anak na kabanalan kay Buddha. Hehe. Tumawa si Tyr at marahas na inagaw ang stick na iyon, saka hinaila ang kamay ni Winifred. Pero na, sweetie. Ano? Medyo nagalinlangan si Winifred. Honey, hindi ba natin ito aayusin? Kabanata 14:17. Paparazzi. Resolve. How could you believe that? Obviously, inisip ni Tyr na ang master na ito ay isang nagsinungaling at nanlinlang ng mga tao. Ang ganitong mga nanlilinlang ay halos matatagpuan sa bawat lugar ng turista. Si Tyr ay hindi kailanman naniniwala sa anumang uri ng supernatural na kapangyarihan at naniniwala lamang sa kanyang sarili. Kaya, hinailan niya si Winifred. Habang pinagmamasdan ang pag-urong ng mag-asawa, paulit-ulit na umiling ang master at bumantong hininga. Bakit ayaw mong maniwala sa akin?
Paglabas ng pangunahing templo ng Maynak Shrine, sina Tyr at Winifred ay muling sumama kay Clifford at sa iba pa. Si Don Quixote ang unang nagtanong, "Kumusta, hipag? Ano sa tingin mo dyan? Marami akong na-drawing ngayon." Ang sabi ng master na nagde-decipher ng lot natin ay masamang omen iyon. "I was thinking of asking him to help solve it, but Tyr pulled me out," nag-aalalang sagot ni Winifred. She then stared at Tyr again and asked, "Honey, we should hope for the best but prepare for the worst. Why not we go back and get that master to help us?" Sa tabi niya, nagtawanan lahat sina Clifford, Don Quixote, at Iron Mask. "Hahaha. Anong tinatawanan nyo?" Medyo sama ng loob na saway ni Winifred, agad na tumahimik ang grupo. Hindi sila nang ahas na guluhin ang kanilang hipag. "Sister-in-law, it was all lies. Huwag mo lang isa puso." Kung tama ang estimation ko, malamang sinasabi niya sa lahat na marami na silang na-drawing na malas. Tapos, siya na ang magkukusa. Para magalok ng solusyon at mangolekta ng pera mula sa mga mananampalataya, huwag din kayong madaya. Sabi ni Clifford. "Pero, feeling ko may something pa rin." Ungol ni Winifred. Nang mapansin ang ekspresyon ni Winifred, hinawakan ni Tyr ang kamay niya. "Darling, since you're feeling uneasy, why don't we go back and find that master?" Walang pakialam si Tyr sa pera, ang nararamdaman lang ng asawa niya. Dahil iniisip ni Winifred ang loteng iyon, handa siyang kunin siya pabalik at hayaan ang master na iyon na gawin ang kanyang mahika. Anyway, handang gawin ng lalaking ito ang lahat para mapasaya ang asawa. Noon lang, lumabas ng templo sina Ryan at Brenna. Ang mga ekspresyon ng dalawa ay tila medyo nawala habang naglalakad sila kina Tyr at Winifred sa unang pagkakataon. "Ate Winifred at Kuya Tyr, nandito na pala kayo. Hoy! Marami kaming na-drawing ngayon, at sinabi sa amin ni Master na malas daw. Sabi niya, kapag hindi namin siya hahayaang mag-spell para maresolba, magkakaproblema kami sa pag-alis ng Thailand." Sayang. Ano? Medyo nagulat si Winifred, saka desididong tumalikod at umalis. "Ano? Bakit hindi ka na bumalik?" Nakangiting pang-aasar ni Tyr. Hindi na ako babalik. Dapat scam ito." Umalis ang grupo sa Maynak Shrine pagkatapos noon. Ang mga sikat na atraksyong ito sa internet ay pareho. Palaging bumibisita ang mga tao na may mataas na inaasahan, para lamang makita na ang lugar ay ganoon lamang kaya. Sa kaso, hindi binalak ni Winifred na bumalik para sa pangalawang pagbisita. Pagkatapos, ang grupo, kasama sina Ryan at Brenna, ay nagpunta upang kumain sa isang sikat na Thai restaurant sa kapitbahayan. Pagkatapos nilang kumain, inayos muna ni Tyr ang bill bago lumabas ang grupo sa restaurant. Nag-aatubili na humiwalay, si Brenna ay nagpaabot ng imbitasyon kay Tyr at sa iba pa, na nagsasabing, "Sister Winifred, Kuya Tyr, at lahat kayong iba pang mga kapatid, siguraduhing dumalaw kayo sa amin sa Oslo City. Kami ang magiging host at mag-aayos ng lahat sa masarap na pagkain." Panghuli, idinagdag niya, "Sister Winifred, halika. Bigyan mo ako ng yakap." Obligado si Winifred. Bagamat kakakilala pa lang nila, para mabangga nila ang mga kababayan nila sa ibang bansa, maituturing silang magkaibigan. Magkayakap sina Winifred at Brenna, habang si Ryan naman ay nakayakap kay Tyr at sa iba pa. Nang magkayakap ang grupo, may nakaturo sa kanila ng kamera mula sa malapit na multi-purpose vehicle. Ang patuloy na tunog ng pag-click ay nagpapahiwatig kung gaano kalupit ang isang tao na kumukuha ng mga larawan. Napansin agad ng laging puyat na si Clifford na may kumukuha ng litrato sa kanila. "Sino ito?" aniya, saka tumakbo ng mabilis patungo sa sasakyan. Gayunpaman, mukhang naghanda ang cameraman at nagsimulang magmaneho ang sasakyan. Sa oras na dumating si Clifford sa lugar, humigit kumulang 100 metro na ang layo nito. Sinusubukang tumakas. Casual na kumukuha ng bato mula sa lupa, pinitik ito ni Clifford patungo sa van. Sa isang iglap, bumaril ang bato na parang bala. Boom! Isang malakas na kalabog ang nagmula sa isa sa mga gulong ng sasakyan nang pumutok ito. Agad na tumagilid ang buong van at tumama sa gilid ng bangkite sa tabi nito bago huminto. Mabilis na sumugod si Clifford. Ilang segundo lang ay tumakbo na siya papunta sa van. Pagbukas ng pinto, kinaladkad niya palabas ang isang malaking balbas na lalaki, na may hawak na ilang rolyo ng pelikula sa kanyang kamay. "Para saan ito?" Marahas na tanong ni Clifford, hinaila ang kwelyo ng lalaking iyon.
Takot na takot, nagmamadaling itinaas ng malaking lalaki ang kanyang mga kamay at nagmakaawa, "Kuya, iligtas mo ang buhay ko. Bitawan mo ako. Wala akong sinasadyang masama. Ako paparazzo lang." Paparazzo. Nagmamadaling pinaliwanag ng may balbas ang kanyang sarili, oo, tama. 2 days ago, ang engranding kasal ni na Mr. Juan Yates at Miss Mona Ma ay nagdulot ng napakalaking sensasyon. Ang media ay nag-cover sa kanilang kasal mula sa lahat ng aspeto, since you guys ay mabuting kaibigan sa kanila, gusto kong makakuha ng ilang peripheral na balita mula sa inyo. Pagkasabi noon ay iniabot niya ang lumang film camera na hawak niya at idinagdag, "All the film is in here. Kung ayaw mong mabalitaan, maaari mong sirain ang pelikula." Ano ito, sigurado ka ba? Nagmura si Clifford. Direkta niyang hinubad ang film roll sa camera at inilantad sa ilalim ng araw. Kasunod nito, hindi niya pinahirapan ang mga paparazzo at ibinalik sa kanya ang kamera. "Nakakainis kayong mga paparazzi." Matapos ang pagsabog na iyon, si Clifford ay naglakad pabalik sa kanyang mga kaibigan na may hinanakit. Gayunpaman, lingid sa kanyang kaalaman, bumalik sa van ang may balbas na lalaki pagkatapos tumalikod at umalis si Clifford. Kinuha niya ang isang advanced na pinhole filming apparatus mula sa sasakyan, tiningnan niya ang imahe ni Natir at Ryans na magkayakap. Pagbalik ni Clifford, agad na nagtanong si Don Quixote, ano ang ginagawa ng lalaking iyon? Paparazzi. Malakas na hinampis ni Don Quixote ang kanyang kamay sa sariling noo. Ganoon din kahit saan tayo magpunta. Talagang laganap ang mga paparazzi na ito. Nalaman nila ang tungkol sa relasyon natin ni Juan, kaya ginagamit nila tayo bilang dagdag na balita. Nakakainis talaga. Let's go. Oras na para umalis. Kinawian ni Tyr ang kamay niya at nagpaalam kina Ryans at Brenna. Gabi na, kaya bumalik ang grupo sa asyenda na inayos ni Juan para sa kanila. Kung iisipin, ilang araw nang nandito si Tyr at ang kanyang mga kaibigan. Dahil nakadalaw sila sa kasal ni na Juan at Mona at nabisita halos lahat ng pasyalan, binalak nilang umalis bukas. Nang gabing iyon, nagpahinga ng ilang sandali sina Juan at Mona upang pumunta at kumain kasama sila. Kung sa bagay, mas naging abala ang bagong kasal pagkatapos ng kasal kaysa noon. Marami pa silang susunod na mga bagay na dapat hawakan. Gayunpaman, dahil aalis na bukas ang kanyang amo, kinailangan ni Juan na maglaan ng oras para samahan sila ngayong gabi. Kabanata 14:18. Love Locker. Ang magkakapatid ay nagkaroon ng isa pang sesyon ng inuman na tumagal hanggang hating gabi. Tinignan ni Tyr at Clifford ang schedule para sa kanilang flight sa susunod na hapon. Si Tyr at Winifred ay lilipad pabalik sa Celestial Empire, habang si Clifford ay babalik sa punong tanggapan ng Regal Palace sa Rain. Ang pagkakaiba sa kanilang pag-alis ay hindi malaki, kaya maaari silang maglakbay sa paliparan ng magkasama. Dahil kinailangan ni Juan at Mona na sumamba sa pinakakilalang templo, ang Temple of the Emerald Buddha, kasama si King Mabukas, hindi na nila maipadala sina Tyr at Clifford sa airport. Sa kasong ito, maaari lamang nilang hilingin kay Don Quixote at Iron Mask na gawin ito sa kanilang ngalan. Gaya ng inaasahan, lubos na naunawaan ni Tyr at Clifford ang kanilang mga kalagayan. Sinabi sa kanila ni Juan na pagkatapos nilang gawin ang mga bagay, ang mag-asawa ay maglilibang at lilipad sa punong tanggapan ng Regal Palace upang magdaos ng isa pang kasal. Magsasama-sama ang lahat ng magkakapatid doon at magse-celebrate ng maayos sa Rain doon. Kinabukasan, bandang 10:00 ng umaga, dali-daling naiimpake ni Tyr at Clifford ang kanilang mga bagahe. Hinatid sila ni Don Quixote sa airport. Samantala, sa templo ng Emerald Buddha. Ito ang pinakakilalang templo. Kasabay nito, ang abot ng templo, ang Royal Monk Lam, ay isa ring bantog na monghe. Nasiyahan siya sa mahusay na katanyagan para sa kanyang husay sa pagtato ng mga mana talisman. Sinabi na kahit ang malalaking Hollywood stars ay bumisita sa templo upang magkaroon ng mga monk tattoo anting-anting sa kanila upang makamit ang pagbabago ng swerte. Sa oras na ito, ilang itim na mag-agarang sedan ang nakaparada sa labas ng Temple of the Emerald Buddha's Gate. Ngayon, ang templo ay hindi natatanggap ng iba pang mga panauhin maliban sa Ma-royal family. Isang partikular na monghe ang sumalubong sa kanila sa tarangkahan ng templo. Sumunod, isang bodyguard na nakasuot ng itim na suit at earpiece, kumpleto sa isang thermal weapon na nakatago sa kanyang baywang, ang nagbukas ng pinto ng sasakyan sa gitna. Bumaba ng sasakyan sina Walter, Juan, at Mona.
Pagkatapos noon, binuksan din ang mga pinto ng iba pang mga sasakyan, at lumabas ang kabuuang 30 bodyguard na naka-black suit. Bawat isa ay isang retiradong militar na may mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban. Ang kalahati ng mga bodyguard na nakasuot ng itim ay nagbantay sa pasukan ng templo ng Emerald Buddha upang maiwasan ang iba na makagambala sa mga panalangin ni Haring Ma at ng kanyang pamilya. Samantala, ang iba pang 10 o higit pang mga bodyguard ay sinamahan si Haring Ma at ang iba pa sa templo. Sa oras na ito, sa pangunahing templo ng templo ang Emerald Buddha, isang kilalang monghe na nakasuot ng damit ay nakaluhod at nag-aalok ng insenso kay Buddha. Matapos gawin ang mga ritual na ito, tumayo siya at umalis sa pangunahing templo. Ang kilalang monghe ay higit sa 80 taong gulang, ngunit ang kanyang hitsura ay nagmumungkahi na siya ay nasa edad na mga ika-60 taon. Gayunpaman, ang matandang monghe ay nasa mabuting kalusugan at mataas na espiritu, at siya ay lumakad ng kasing lakas ng isang tigre. Binabati ng Royal Monk clone si Haring Ma, Juan Yates, at Prinsesa Mona. Matapos magkita ang magkabilang panig, ang Royal Monk clone ay yumuko kay Walter at sa iba pa sa unang pagkakataon. Kahit na siya ay isang tanyag na monghe, si Walter ay maliwanag na mas mataas kaysa sa kanya pagdating sa katayuan. Itinaklap ni Walter ang kanyang mga kamay at magalang na sinabi, "Masyado kang magalang, Royal Monk Plum. Nagkataon na kaarawan ni Buddha ngayon. Kamakailan lang ay ikinasal ang aking anak na babae at manugang, kaya hindi lamang kami narito para magbigay pugay kay Buddha ngayon. Nais din naming hilingin sa iyo na bigyan sila ng tato ng Love Locker na Mana Talisman. Sa pagpapala sa kanila ng iyong mana, mabubuhay sila ng mahaba at masayang buhay na magkasama." Sa totoo lang, ang Mana Talismans ay kapareho ng mga tato, ngunit mayroon silang ibang kahulugan. Sa mata ng maraming dayuhan, mga hooligan lang ang nagpatato. Ngunit, dito ang pangunawa ng mga tato ay ganap na naiiba. Mahigit sa kalahati ng mga tao dito ang nakakuha ng Mana Talisman tato, na may iba't ibang disenyo na kumakatawan sa iba't ibang kahulugan. Naniniwala sila na ang mga tato na ito ay maaaring magdulot ng epekto ng pagbabago ng kanilang swerte. Medyo may mga tato si Juan sa kanyang katawan, ngunit nakuha lang niya ang mga pattern na iyon dahil maganda ang mga ito sa kanya at magagamit niya ang mga ito upang kunin ang mga babae. Kaya naman, kinutya niya ang pag-iisip na magpatato ng Love Locker Mana Talisman, ngunit dahil ang biyenan niya ang humiling sa kanya na kunin ito, kailangan niyang obligado. Tumango ang Royal Monk Plum, pagkatapos ay inanyayahan silang tatlo na pumasok sa pangunahing templo, "Kayong lahat, mangyaring sumama sa akin." Sa pangunahing templo, nagsimula ang pamilya sa pamamagitan ng pagsamba kay Buddha. Pagkatapos nito, inutusan ng monghe ang isang tao na magdala ng isang tray ng mga karayom. Ang paraan na gagamitin niya sa paglalagay ng Mana Talisman tato ay hindi katulad ng modernong paraan ng pagpapatato. Sa halip, isa-isang itusok ng monghe ang mga karayom na ito sa katawan ng tatanggap. Kung ikukumpara sa modernong paraan ng paggamit ng tattoo machine, mas masakit ang pamamaraang ito. Ang Royal Monk Plum ay nagdala ng 2 futon at hiniling sina Juan at Mona na lumuhad sa ibabaw nila. Para sa locker ng pag-ibig, kukunin ng lalaki ang tato sa kanyang dibdib, habang ang babae ay tatanggap ng tato sa likod ng kanyang leeg. Titiyakin nito na ang mag-asawa ay mabubuhay ng mahaba at masayang magkasama. Ready na ba kayong dalawa? Handa na. Sabay na tumango sina Juan at Mona. Dinampot ng monghe ang isa sa mga karayom sa tabi niya, tinapik ng monghe ng isang kamay ang ulo ni Mona, at kinulit siya habang binibigkas ang isang inkantasyon na hindi nila naiintindihan. Ang paraan ng pagtato sa locker ng pag-ibig ay napaka-espesyal, dahil 2 kandado ang kailangang magpatato sa 2 magkahiwalay na katawan ng tao. Ang Royal Monk Plum ay hindi natapos ang isang tato bago magpatuloy sa isa pa, ngunit nagtrabaho sa parehong halili. Walang ideya si Juan kung ano ang ibig sabihin nito. Anyway, medyo nakakapagod ang proseso para sa kanya. Medyo nakaramdam siya ng paghihirap. Ang dahilan ng kanyang paghihirap ay hindi dahil sa sakit na kanyang naramdaman mula sa mga karayom na tumutusok sa kanyang katawan, kundi dahil hindi niya talaga matiis ang walang katapusang pag-awit ng Royal Monk Plum. Ang buong proseso ay tumagal ng 1 buong oras bago ito tuluyang natapos. Pagkatapos ng tato, medyo namutla ang monghe. Bukod dito, mukhang pagod na siya, na para bang ang lahat ng kanyang sigla ay umalis sa kanyang katawan. Ang bagay na ito ba ay talagang kumakain ng ganoong kalaking mana? Nagtataka si Juan sa kanyang sarili, na sinulyapan ang monghe.
Siya ay may ilang mga pagdududa sa kanyang puso, ngunit pinipigilan ang kanyang dila at hindi nagsiyasat ng mas malalim. Habang nakayuko ang mag-asawa bilang pasasalamat sa monghe, inilagay ni Walter ang kanyang donasyon sa isang plato na hawak ng baguhang monghe sa tabi niya. Ang pagtato ng mana talisman ngayon ay naubos ng sobra sa iyong kapangyarihan. Maraming salamat, Royal Monklom. Please sige na magpahinga ka na. Aalis na kami ngayon, sabi ni Walter. Okay. Tumango ang Royal Monklom at tumalikod para umalis sa tulong ng dalawang baguhang monghe. Samantala, nakahanda na sina Walter, Juan, at ang iba pa na umalis sa templo at umuwi. Paglabas nila sa templo, agad na binalaan ni Mona si Juan, ngayong mayroon na tayong mga love locker tattoo, kung pupunta ka saan man upang maghasik ng iyong mga ligaw na oats sa hinaharap, madarama ko ito. Kaya, mas mabuti kang kumilos ka. So efficient. Hinawakan ni Juan ang love locker tattoo sa kanyang chest gamit ang kanyang kamay. Hindi niya maiwasang mapamura. Alam kong hindi ka naniniwala dito, pinandilatan ni Mona si Juan at nagpatuloy, hindi mahalaga kung hindi ka maniniwala. Malalaman mo rin kapag sinubukan mo ito mamaya. Pumalaklak si Juan habang yakap-yakap si Mona at kinausap ito ng matamis, hehe. Darling, quit talking about all this. Ngayong pinakasalan na kita, siguradong mamahalin kita ng buong puso. Ikaw lang ang mag-iisa sa puso ko. Kahit wala itong locker ng pag-ibig, hindi na kayang tanggapin ng puso ko ang ibang babae. Ako, si Juan Yates, ay isang tao ng aking salita. Si Mona ay napalingon kay Juan. Obviously, wala talaga siyang tiwala sa kanya. So, she warned, I don't believe a man's words. If you dare to mess around my back in the future, I will cut off your willy kapag nakatulog ka. Naiwang tulala si Juan. Kabanata 14:19. Ang mga asasin. Pinandilatan ni Walter si Mona mula sa kabilang panig at sinimangutan, tignan mo. May asawa ka na pero kung ano-ano pinagsasabi mo. Kailangan mong baguhin ang masasama mong ugali sa hinaharap. Inilabas ni Mona ang kanyang dila sa kanyang ama, mukhang hindi nasisiyahan. Daddy, you have sided with this guy para pag-alitan ako. Nagtitiwala ako sa karakter ni Juan. Kilala naman ako ng biyenan ko. Tumawa si Juan at ipinatong ang kamay sa balikat ni Walter. Nagkwentuhan at nagtawanan ng grupo habang palabas sila ng Temple of the Emerald Buddha at naghahanda na sumakay sa kotse para umalis. Sa oras na ito, isang grupo ng mga batang lalaki at babae na nakasuot ng maluwag na kasuotan ay nag-skateboard at roller skating patungo sa kanilang direksyon mula sa isang malapit na lugar. Sila ay isang grupo ng mga mag-aaral sa kolehiyo na lumabas para sa kasiyahan. Habang nag-ice skate at nagkakagulo, nilapitan nila sina Juan, Walter, at iba pa. Kaagad, humakbang ang ilang bodyguard para pigilan ang grupong ito ng mga kabataan. Gayunpaman, ang bilis ng kanilang skating ay napakahirap. Kaagad, isang lalaki at isang babae ang lumagpas sa grupo ng mga bodyguard na iyon at dumating sa harap ni Walter. Mabilis na nag-skate ang dalaga kaya hindi sinasadyang nahulog siya sa mga bisig ni Walter. Mag-ingat ka, batang babae. Paalala ni Walter sa kanya na may ngiti sa labi, pinatatag siya. The young girl steadied herself as she keeps apologizing, sorry. I'm so sorry. I skated too fast now. Bagamat si Walter ay isang hari, ang kanyang karakter ay magaan. Hindi siya nagalit at ngumiti sa dalaga. Gayunpaman, sa isang iglap ay biglang may lumabas na punyal mula sa manggas ng dalaga. Agad niya itong ginamit para saksakin ang tiyan ni Walter. Saksak-saksak. Malinaw, ang batang babae ay isang makapangyarihang manlalaban. Ang punyal ay tumusok sa laman ni Walter ng paulit-ulit sa bilis na napakabilis ng kidlat. Sa isang kisap mata, 7 o 8 sunod-sunod niyang sinaksak ang tiyan nito. Sa mismong sandaling iyon, parang nagyelo ang oras at espasyo. Hindi man lang nakapag-react ang mga bodyguard sa kanilang paligid, at kahit si Mona ay hindi rin ito pinapansin. Tanging puso ni Juan ang malakas na tumibok sa nangyayari. Matapos saksakin ng assassin si Walter, lumingon ang dalaga para magalang na tingnan si Juan. My king, the mission is accomplished. You can drop your pretense now. Medyo delikado dito. Please leave with us immediately, she said. Naghahabulan ang isip ni Juan. Bilang Southern King ng Regal Palace, kaya niyang mabilis na i-proseso ang mga bagay-bagay at gumawa ng mga conclusion. Alam niya agad na na-frame siya.
Hawak-hawak ang kanyang tiyan at may dugong umaagos mula sa kanyang bibig, bumagsak si Walter sa lupa nang may kumakatok. Tatay! Nanlaki ang mga mata ni Mona habang hindi makapaniwala sa nangyayari sa kanyang harapan. Siya subconsciously sumugod sa tabi ng kanyang ama. Sumigaw siya, "Daddy! Ano bang problema mo, Daddy?" Sa sandaling ito, pakiramdam ni Mona ay masisiraan na siya. Anong nangyari kanina? Bakit sinaksak sa tiyan ang kanyang ama na kanina lang maayos? Samantala, muling umalangaw-ngaw sa tenga ni Mona ang mga sinabi ng dalaga kay Juan. Mabangis niyang ibinaling ang ulo para titigan siya. Pakiramdam niya ay nagyelo ang lahat ng dugo sa kanyang katawan, sinubukan ni Juan na ipagtanggol ang kanyang sarili, "Nana, hindi. Hindi naman sa ganoon." Sa sandaling iyon, nakaramdam ng galit si Juan sa kanyang puso. Naikuyom niya ang kanyang kamao at pinaulanan ng isang mabangis na suntok ang dalaga. Gayunpaman, ang kanyang bilis ay mabilis. Agad niyang naiwasan ang suntok ni Juan habang may bakas ng ngiti sa mukha niya. Yung ngiting yun parang nagsasabing, "You are as good as dead." "Aking hari, sinabi ko na sa iyo na hindi mo na kailangang ipagpatuloy ang iyong pagkukunwari. Kapag namatay si Walter, lahat ng ari-arian ng Ma-royal family ay mahuhulog sa kamay ng ating Regal Palace." "Anong pinagsasabi mo?" Galit na galit si Juan. Isang nakakatakot na aura ang bumungad sa kanyang katawan nang sumugod siya sa babaeng iyon na nagngangalit. Nagsimulang magduel ang magkabilang panig. Sa kalaunan, nagawa ni Juan ang isang suntok sa kanya na nagpapalipad sa kanya pabalik. Sa oras na ito, sumiklab ang labanan sa pagitan ng grupo ng mga kabataan at mga bodyguard ni Walter. Ang mga kabataan ay maaaring nakadamit tulad ng mga estudyante sa kolehiyo, ngunit sa katunayan, bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng makapangyarihang panlaban. Sa kabutihang palad, ang lakas ng pakikipaglaban ng mga bodyguard ni Walter ay hindi rin ganoon kalala. Ang magkabilang panig ay nakipaglaban ng walang tigil. Habang nakahiga si Walter sa lupa, ang matinding sakit ng kanyang tiyan ay naging dahilan upang ang kulay ng kanyang mukha ay pumuti ng isang papel. Ngunit biglang nanlaki ang mga mata niya habang hirap na hirap siyang bumuga ng hangin. Pakiramdam ni Mona ay parang gumuho ang langit. Kumapit siya sa kanyang ama sa buong magdamag at tinawag siya ng malakas. Puspusan na ang labanan. Maya-maya lang, biglang may nagmanehong multi-purpose vehicle papunta sa gilid nila. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan ay agad na lumabas ang isang lalaking nakamaskara. May hawak siyang kakaibang hugis na kurbadong talam sa kanyang kamay. Sa sandaling magpakita siya, pinatay niya ang dalawa sa mga bodyguard ni Walter, na iniwan silang patay sa mga pool ng kanilang sariling dugo. Walang alinlangan, ang lalaking nakamaskara ay isang superb first-class fighter. Maaari pang ang isipin na ang mga bodyguard ni Walter ay mahina sa harap ng lalaking ito. Wala man lang silang lakas para lumaban. Hindi nagtagal, ang lalaking nakamaskara ay sumugod kay Juan. Sa oras na ito, nababalot ng galit ang utak ng huli. Bagamat naramdaman niya kaagad na tila pamilyar sa kanya ang lalaking nakamaskara, dahil sa sitwasyon, hindi na nagkaroon ng panahon si Juan na isipin ang tunay niyang pagkatao. Pumunta ka sa kamatayan. Sa sandaling ito, iyon lang ang nasa isip ni Juan. Gusto lang niyang patayin ang lahat ng mga kaaway doon para ipaghiganti ang kanyang biyenan. Sa kasamaang palad, ang lakas ng lalaking nakamaskara ay higit pa sa imahinasyon ni Juan. Kahit na siya ang Southern King ng Regal Palace at nilagyan ng pambihirang lakas sa pakikipaglaban, malayo pa rin siya sa lalaking nakamaskara na ito. Klang-klang-klang. Ang talam sa kamay ng lalaking nakamaskara ay walang tigil sa pagindayog at paglalaslas patungo kay Juan, kaya napilitan itong umatras ng sunod-sunod. You better know your place. You only married the princess of the Ma-royal family to lay the foundation for Regal Palace. Now that everything is in place, hindi mo na kailangan pang makialam sa babaeng ito. Bilisan mo. Halika na, kasama ko. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, ang lalaking nakamaskara ay sumulpot sa harap ni Juan sa isang iglap at nilaslas siya ng kanyang talam. Iniwasan ni Juan ang slash ng lalaking nakamaskara sa sobrang bilis. Gayunpaman, ang slash ay isang pagkukunwari lamang. Sa sandaling iwasan ito ni Juan, ang kabilang kamay ng lalaking nakamaskara ay tumama na sa likod ng kanyang leeg sa isang chopping motion. Tag aim. Ang suntok na iyon ang naging dahilan ng pag-itim ng isip ni Juan. Bigla siyang na-blackout at nawala ng malay. Sa oras na ito, sa labas ng templo ng Emerald Buddha, isa-isa, ang mga itim na sedan ay patungo sa direksyong ito.
Nang bumukas ang mga pinto ng sasakyan, 12 ng mga lalaki ang sumugod na palabas, lahat sila ay may hawak na baril sa kanilang mga kamay. Nanguna sa kanila ay walang iba kundi si Zeke Ma. Nang makita niyang naging santukan na ang sitwasyon, baka sa mukha niya ang ngisi. Itinaas ni Zeke ang baril sa kanyang kamay at diretsyong binaril ang isang binata na tumuntong sa skateboard sa battlefield. Kabanata 14:20. Nahulog sa isang bitag. Boom! Mahirap itanggi na magaling si Zeke sa mga baril, at napakatumpak ng kanyang mga putok. Diretsyong tumama ang bala sa puso ng binata. Bumagsak siya sa lupa ng may kalabog habang lumilipad ang kanyang skateboard. Kasabay nito, nagpaputok din ang mga kampa ni Zeke. Mabilis nilang binaril ang ilang mga kaaway, at bumagsak ang kanilang mga katawan sa lupa. Mas mabuting umalis na tayo dito sa lalong madaling panahon. Tara na. Nang tamaan si Juan sa batok ng lalaking nakamaskara ay agad itong nawalan ng malay. Ngunit maya-maya, nakatulala siyang napadilat. Napagtanto niyang hinihila siya ng mga lalaking nakaitim patungo sa mga multi-purpose vehicle. Sa katutubo, sinubukan ni Juan na lumaban, ngunit nalaman niyang ang kanyang katawan ay unti-unting nanlambot. Parang may tumama sa acupoint niya, parang sa martial arts movies. Hindi nagtagal ay puwersahang kinaladkad ng mga lalaking nakaitim si Juan sa van. Kasabay nito, karamihan sa grupo ng mga youngster ay patay na. Ang natitira ay sumunod sa lalaking nakamaskara sa sasakyan. Nagawa ni Zeke na sumugod kasama ang kanyang mga manlalaban, ngunit naiwan siyang natakot nang makita niya si Walter na nakahandusay sa pool ng dugo. Ninong! Mabilis na tumakbo si Zeke patungo kay Walter, ngunit napatigil siya sa isang dagandong mula kay Mona. Tumigil ka nga dyan. Huwag kang lalapit dito. Nana! Manatili ka lang kung nasaan ka. Sa oras na ito, hindi na huminga si Walter. Siya ay umalis sa buhay na ito. Ang hari ng maharlikang pamilya ng Ma ay nakatagpo ng kanyang kamatayan ng ganoon din. Namatay siya na nakadilat ang mga mata hanggang sa medyo nakaumbok na. Malinaw, ang hari ay namatay na may mga hinaing. Sa makatuwid, hindi niya maipikit ang kanyang mga mata sa kapayapaan. Habulin mo sila. Kunin sila. Si Juan iyon. Pinatay niya at ng mga tauhan ng ninong ko, napaungol si Zeke sa galit. Siyempre, nag-aartista lang siya. Sa kabaligtaran, siya ay tumatawa ng masama sa loob. Hinabol ng maraming fighters na dala ni Zeke ang van na minamaneho ng lalaking nakamaskara na iyon. Gayunpaman, paano naging posible para sa kanila na makahabol? Or rather, hindi na lang sila maabyutin dahil kasabwat ng mga tauhan ni Zeke ang grupo ng lalaking nakamaskara. Sa oras na ito, sunod-sunod na dumaan ang multi-purpose vehicle sa ilang kalye. Sa wakas, ang sasakyan ay pinaandar na malayo mula sa pagmamadali at pagmamadali ng lungsod, pagdating sa kung saan natapos ang lungsod at nagsimula ang kanayunan. Sa harap ng sasakyan ay isang tuwid na highway na patungo sa hindi kilalang lugar. Makalipas ang humigit kumulang 10 minuto, unti-unting bumagal ang unang humaharurot na van at tuluyang huminto. Huminto ito sa isang sementeryo, kung saan may mga itim na lapida sa buong lugar. Nagkataon na ang langit ay naging makulimlim sa oras na ito, na para bang uulan na agad. Basag. Biglang may kumidlat sa kalangitan. Matapos ang ilang makakapal na itim na ulap ay gamulong, isang umaalulong na bugzo ng hangin ang umihip. Pagkatapos, sa wakas, bumuhos ang ulan mula sa langit. Bumukas ang pinto ng van, at napatitig ang lalaking nakamaskara kay Juan, na nakahandusay sa lupa. Sa sumunod na segundo, kinaladkad niya si Juan at inihagis palabas ng van. Ang nagyayelong malakas na ulan ay patuloy na bumagsak mula sa langit at patuloy na bumuhos sa katawan ni Juan, na nagpapasigla sa kanyang mga ugat. Hindi nagtagal, natauhan na siya. Maya-maya lang ay nagsara ang pinto ng van at nagkatinginan ang lalaking nakamaskara at si Juan. Masyadong pamilyar kay Juan ang pares ng mga mata na iyon kaya bigla niyang naalala kung sino ang misteryosong lalaki. Darkshire. Biglang nakaramdam ng takot si Juan. Subconsciously, sinigaw niya ang pangalan ni Darkshire habang siya ay tumayo at sinubukang lumapit sa kanya. Gayunpaman, napagtanto niya na ang kanyang mga paa ay masakit pa rin at malata ang lahat. Southern King, Juan Yates. Sabihin mo kay Dear Summers na ang susunod ay ang kantang Bangungot, sabi ni Darkshire sa mahina at paos na boses. Tila isang dagandong mula sa isang halimaw na nagmula sa kailaliman ng hukay. Ramdam ang pagkadismaya na namumuo sa kanya, nagngangalit si Juan sa puot, ngunit wala siyang magagawa kay Darkshire. Gamit ang isang bomb, isinara ang pinto ng van.
Humandar na ang makina, at nawala sa paningin ni Juan ang van sa pinakamabilis na takbo. Hindi na hinabol ni Juan ang van dahil walang paraan na makahabol siya. Habang patuloy na bumubuhos ang malakas na ulan sa kanya, lalong naging alerto ang isipan niya. Ang locker ng pag-ibig, nakakatato lang sa kanyang dibdib, kahit papaano ay nakaramdam ng pananakit sa ilalim ng delubyo ng malakas na ulan. Habang mabilis na nag-flashback sa kanyang isipan ang lahat ng nangyari sa templo, nakaramdam siya ng hindi kapani-pani walang pagkabigo. Nahulog ako sa isang bitag. Na-frame ako. Kinuha ni Juan ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa at sabay-sabay na dinial ang numero ng telepono ni Mona. Matagal na nagriring ang telepono, walang sumasagot. Nana, bilisan mo. Pakikuha ang telepono. Galit na sigaw ni Juan sa sarili. Walang sumasagot sa unang tawag, kaya sinundan niya ng pangalawang tawag. Matapos ang magkasunod na 4 na tawag, sa wakas ay may sumagot. Nana. Sa sandaling isigaw ni Juan ang pangalan ni Mona, bigla siyang tumigil. Ang boses na nanggaling sa kabilang dulo ng telepono ay hindi kay Mona, kundi kay Zeke. Juan, bakla ka. Sumisitsit siya sa galit. Nabara ang boses ni Juan sa kanyang lalamunan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Maganda ang pakikitungo sa iyo ng aking ninong. Kaya, bakit kailangan mong kumuha ng isang tao para patayin siya? Juan, masama ka. Naghihisterya ang boses ni Zeke sa kabilang dulo ng telepono. Kinamumuhian niya si Juan hanggang sa puntong gusto na niya itong lumunin ng buhay. Zeke, ito. Hindi ko ginawa ito. We have caught the killer. She said she's from Regal Palace. Ano pa ba ang sasabihin mo? And you obviously escaped with them just now. Juan, you're really something else. Don't you deny it? Isa pa, isang paparazzo ang nagpakuha ng mga larawan ng iyong amo, si Tyr, kasama ang mga mamamatay tao kahapon. Juan, halimaw ka. I'll definitely tear you limb from limb. Dahil sa sinabi ni Zeke, mas lalong natarante si Juan. Sa sandaling ito, isang realisasyon ang bumungad sa huli. Zeke, ikaw. Makamandag na ahas. Ikaw ang may gawa nito, diba? Ikaw ang gumawa nito. Anong nangyari sa biyenan ko? Kamusta na si Nana? Nagmura si Juan. Patay na ang ninong ko. Hindi ka na gustong makita pa ni Nana. Sasaluhin kita at ipapakamatay sa isang trahedya na kamatayan. Nagpakawala ng galit na galit, binasag ni Zeke ang telepono sa lupa. Nang marinig ang tunog ng beep mula sa naputol na tawag, muling tumayo si Juan sa kinatatayuan. Hinawakan niya ang ulo niya gamit ang dalawang kamay at hinayaan na bumuhos ang malakas na ulan mula sa langit sa kanyang katawan habang siya ay humihingal. Matapos ang mga taon niyang pakikialam sa mga gawain ng martial art community, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng kadesperadong ganito. Basag-basag. Isang sunod-sunod na pagtama ng kidlat ang dumaan sa kalangitan. Binalot ng mga ulap ng kulog ang sementeryo sa isang patong ng kadiliman, na ginawang mas nakakatakot at nakakatakot ang lugar. Katulad ng lagay ng panahon, naramdaman ni Juan na ang kanyang puso ay natatakpan din ng makapal na patong ng kulog na ulap.